Siguro inisip mo, aanin ko ang supply chain management. Hindi naman malaki ang aking negosyo. But, dikit ang supply chain management at papatakbo ng negosyo. Let's dive deeper. Ang supply chain management ay pwedeng isummarize sa 5 salita. Plan, source, move, deliver, and return. Una, plan. Sa iyong negosyo, syempre, dapat may plano ka. Kunwari, may napakasarap ng recipe para sa isang chocolate bar at gusto mo itong gawing negosyo. Kailangan mo gawa ng plano. Sino kaya ang bibili ng chocolate bar mo? Kanino kaya ito papatok? Ilan kaya ang mabibenta mo sa loob ng 1 linggo o di kaya sa 1 buwan? Saan mo ito ibibenta? Online ba? Makikisosyo ba ako sa ibang tindahan? O magtatayo ka ng sarili mong pwesto? Ano ang mga ingredients or materyales ang kailangan mo upang makagawa ng mga chocolate bar na sapat para sa target mong ibenta? Sa planning, inaalam mo ang posibleng demand sa inyong produkto at fino-focus mo ang iyong mga resources para masigurong satisfied ang demand na ito. Siyempre, dapat may kita ka rin, kahit konti. Pangalawa, source. Ngayon may plano ka na at may kapital ka na, pwede ka nang bumili ng mga kagamitan na kailangan mo para sa pagsisimula ng iyong chocolate bar business. Ang tawag dito ay procurement. So focus ka ngayon sa paghahanap ng ingredients, kagamitan at packaging na tama sa budget mo pero magugustuhan ng mga customer mo. Siyempre, maghanap ka ng supplier na hindi mahal ang presyo ngunit magandang quality. Baka nga pagtagal na yung negosyo mo, meron ka ng suki na tiwala sa quality at magbibigay pa sa iyo ng magandang presyo. Kasama rin dito sa proseso ng procurement ang paghanap ng empleyado na maaring tutulong sa iyo sa paggawa ng produkto o ibang mga gawain sa negosyo. Pangatlo, make. May kagamitan ka na, pwede ka nang gumawa ng chocolate bar na ibibenta mo ayon sa ginawa mong business plan. Ito ang tinatawag na production. Siyempre, recipe mo na yan. Alam kong secret yan. Di na kita kukulitin. Pang-apat, deliver. Ayan, may mga mag-o-order na ng chocolate bar mo. Mga kapitbahay mo o kabarangay mo. Sa simula, pwedeng ikaw na mismo ang maghatid ng kanilang order sa kanilang mga bahay. Maliit ka pa namang negosyo. Kaya mo pa. Pero habang lumalaki ang negosyo at dumaraming order, pwede ka kumuha ng tao na magde-deliver ng mga order para sa iyo. Habang ikaw naman ay nagfo-focus sa paggawa ng mga chocolate bar. At kung dumarami ang mga orders mo mula sa mga malalayong lugar, pwede ka nang gumamit ng mga courier or delivery service para ipadala ang mga order. Siyempre, dapat siguraduhin mo rin na hindi masisira ang produkto mo habang bumabiyahe ito. O di kaya, baka magdesisyon ka na ibenta ito sa mga tindahan. May kantin sa kalapit bayan mo na gusto mong ibenta ang chocolate bar? Kailangan ma-deliver ito sa kanila ng regular at sa tamang oras para maibenta nila ito sa mga customer nila. Ito ang tinatawag na logistics. Kasama dito ang storage, pagtatago ng iyong mga inventaryo, pati na rin ang distribution o ang pagde-deliver ng iyong produkto papunta sa tindahan o diretso sa iyong customer. Panglima, return. Traditionally, sa supply chain management, kapag sinabing return, ito ay ang pagbabalik ng mga depektibong produkto o di kaya mga waste product na dapat mong i-recycle or reuse. Kunwari, ang bote ng soft drinks na binili mo sa tindahan. Pero, pwede rin nating sabihin na ang return ay ang feedback ng customer mo. Kailangan mo rin malaman kung patok sa kanilang chocolate bars. Baka mayroon sila mga comment. Sana merong low sugar option. Sana merong ibang flavor. Pagkakuha mo ng feedback na yan, babalikan mo uli ang iyong plano. May recipe ka na para sa chocolate and banana bar, pero makakabili ka ba ng kasangkapan? Kailangan mo na bang kumuha ng ibang tao na tutulong sa paggawa ng produkto? Kailangan bang baguhin ang packaging? Kailangan ba lumipat ng paggawaan mula sa kusina mo papunta sa mas malaking parte ng bahay? O di kaya sa ibang lugar? At uulit tayo sa simula. Plan, source, make, deliver, and return.